Napalunok siya matapos maramdaman ang mahinang paghagod nito sa kanyang bewang. Bakit parang atat ka? Umangat ang gilid ng labi nito. Marriage is just for formality. Alam mo, hindi ko kailangan yan pag pagsiping ang pag-uusapan. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito at galit na tiningnan. Shut up, Rafael! Ngayon palang nagsisisi na ako sa desisyon ko. Pero sige, magpakasal tayo. Tuparin mo ang kasunduan na mapupunta kay Serenity ng Silvestre Empire. Nanliit ang mga mata nito at kitang-kita niya ang pagkairita sa mga yon. Mukhang nainis ito sa narinig mula sa kanya pero iyon lang naman talagang habol niya. Naibaba niya ang kamay na tumatakip sa bibig nito. Hindi ito umimik. Marahan niyang kinalas ang kamay nitong nakahawak sa bewang niya. Akala niya ipipigilan siya nito ngunit tumikwas lang ang kilay nito. And where are you going? Lumayo muna siya bago sumagot. Mahirap na at pakahilain siya nito pabalik. Matutulog sa kwarto ni Serenity. Bawal tayong magkita at magtabi hanggat hindi pa kasal, remember? Napangisi siya matapos makita ang pag-awang ng mga labi nito. Tinaas niya ang kamay at tinurong palasing-sing ang daliri. Sing-sing muna bago halik, Mr. Rafael. Dagdag pang pangaasar niya bago kumaripas ng takbo. Agad siyang napatawan ng mahina. Kumpiyansa siyang hindi siya ililipat ni Rafael. Masarap naman ang tulog niya ngunit gumising siya sa masamang balita nito. Agad-agad, matalim ang boses niya. Hinawi nitong kortina sa kwarto at hindi man lang natakot sa boses niya. Kailangan pa ba nating maghintay ng matagal? I have my lawyer with me. Nakausap ko na rin ang pare sa malapit na simbahan. Just a simple wedding, baby. Paliwanag nito. Sumama ang loob niya kaya't hindi siya umimik. Sa isip niya kasi baka isang buwan pa bago sila ikasal. Lumapit ito at umupo sa gilid ng kama. Inirapan niya ito tanda na naiinis siya sa biglaang kasal na gusto nito sa araw ding yon. Or, do you want a grand wedding? Marahan pa nitong inabot ang kamay niya, ngunit agad niyang winaksi iyon. Hindi na, atat na atat ka magpakasal dyan. Tutal ay ngayon ang kasal. Bukas dapat ay nasa Manila na tayo. What about our honeymoon? Pinasukan yata siya ng hangin sa ulo sa biglaang tanong nito. Atat kang magpakasal para sa honeymoon? Pinaliit niya ang mga mata. Kumunot naman ang noo nito. Bakit ko pa patatagalin kung pwede naman ngayon? I just want to make sure that you'll be my property. Mas lalong lumiit ang mga mata niya. Kahit yata anong kontra niya, hindi siya mananalo dito. Hindi niya alam kung paano nitong naasikaso lahat. May pa-makeup artist pa ito at hairstylist. Doon din naman kasi ang punta nyo. Ano naman kung napaaga? Pagpapaintindi sa kanya ni Yaya Lilith. Matapos niyang sabihin ang hinaing niya. Kung alam lang nito, hindi naman talaga kasal ang habol sa kanya ni Rafael. Gusto lang ng lalaki ng pesteng honeymoon na yan. Hindi siya makamulat dahil nilalagyan siya ng eyeshadow. Hindi niya tuloy makitang reaksyon ni Yaya Lilith. Masyado naman siyang nagmamadali, Nay. Sana man lang pinatagal niya ng isang linggo. Bakit pa patatagalin? May handa na, may pari na, may flower girl na, may bisita at alak na. Ayaw mo ba na makabalik agad? Sumunod ka na lang sa agos. Balang araw matututunan mo rin na mahalin niyang si Rafael. Literal na napamulat siya ng mata sa narinig. Nagreklamo pang makeup artist niya sa nagulong shadow pero hindi niya pinansin. Mas nanaig sa kanyang sinabi ni Yaya Lilith. Matututunan mahalin? Marriage for convenience lang ito. Kapag nakuha na niya ang gusto niya po pwede na silang maghiwalay. Ang importante lang naman ay mailagay sa pangalan ni Serenity ang mga pamana. Wala sa isip niya na magmamahalan sila ni Rafael. Si Johan lang kasi ang ginusto niya ng sobra. Pero hindi niya lubos maisip na maglalakad siya patungo rito upang ikasal. Pinasadahan niya ng tingin ang buong venue. Tingin niya ay malawak na taniman ng gulay iyon. Nagmukhang simpleng garden wedding naman kaya't hindi siya magrereklamo. Kumaway sa kanya si Serenity na nasa tabi ni Yaya Lilith. Silang dalawa lang yata ang kilala niya. Ang ibang bisitang nakatayo ay hindi niya kilala. Malamang ay mga kapitbahay. Pagdiretso naman ang tingin niya sa harap ay nasalubong niyang matalim na titig sa kanya ni Rafael. Nakatayo ito sa harap ng makeshift na altar. Nahigit niya yata ang hininga matapos mapansing bagay ditong suot-suot na 3-piece white suit. Nagmuka itong matino lalo pat malinis na ang panga nito. Wala nang papatubong balbas. Mas lalo tuloy itong naging kahawig ni Johan. Puwera na lang sa matipunong bulto ng pangangatawan nito. Parang nawala ng hangin sa paligid matapos niyang maisip na gabi-gabing sasakupin ng malalaking katawan nito ang katawan niya. Nagsinghapan ng mga bisita noong muntik na siyang matumba dahil sa naisip.
Napangiwi siya at pinilit itayo ng tuwid ang sarili. Pag-angat niya ng tingin ay papalapit na sa kanya si Rafael. Are you alright? Nag-aalalang tanong nito. Ayos lang, bumalik ka ron, masyado lang mahaba tong gown. Dapat agad mong sinabing hindi mo gusto. May choice ba ako? Excited kang ikasal, di ba? Mahina ngunit madiin niyang sagot dito. Pasimple itong bumuntong hininga. Kumapit ka. Nilapit pa nitong braso sa kanya. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Bumalik ka doon, pinapahiya mo ako. Kaya ko namang maglakad. Hindi ito umimik bagkus ay inilagay pa ang palad niya sa braso nito. Mabilis niyang binaba ang kamay matapos mapaso doon kahit hindi naman mainit. Pakiramdam niya ay bulta-bultahing init ang dumaloy sa kanya. Biglang sumikip ang suot niya at para siyang hindi makahinga. Bumalik ka na, doon. Pamimilit niya rito. Are you sure? Oo nga, please, bumalik ka na sa pwesto mo. Pakiramdam niya kasi hindi siya makahinga ng maayos kung malapit ito. Mabuti na lang at sumunod ito, hinayaan siyang makalapit. Nilagyan niya rin ng espasyo ang mga upuan nila na kinakunot ng noon nito. For better oxygen. Sarkastikong rason niya. Naningkit ang tingin nito. Kung hindi pa tumikim ang pare ay hindi pa maaalis ang mariing titig nito sa kanya. Bago tayo magsimula, may tututol ba sa kasalang ito? Panimula ng pare. Pasimple siyang napairap. Pwede bang tumutol ang mismong bride? Mukhang nararamdaman ng pare ang disgusto niya sa sitwasyon at hinihintay talaga nitong may tumutol sa kasal nila. Sa sobrang tahimik ng paligid ay siya nang bumasag sa katahimikan. Shall we start? Mainit ang gown na to, father. Baka mahimatay ako. Ay, nahimatay! Diyos mio, si Melanie nahimatay! Sigaw ng isang ginang na humakot ng atensyon. Lahat sila'y napalingon sa kaliwang bahagi kung saan nanggaling ang sigaw. Kita niyang iilang na tumbang upuan. Nagkumpulan ng iilan at mukhang may pinapaypayan. Ngayon lang din niya napagtanto na bisita nila si Melanie. Dalhin sa ospital yan, sobrang putla. Sigaw pa ng isang lalaki. Hindi niya alam kung mag-aalala rin ba siya o hindi. Pero noong tumayo bigla si Rafael, ay napatayo na rin siya. Mabilis niyang pinigilan ang braso nito noong akma itong maglalakad. Saan ka pupunta? I'll check on her. Stay here. Napaawang ang mga labi niya noong alisin itong pagkakahawak niya. Mabilis itong lumapit sa kumpulan at pinalayong iilang naroon. Napakagago. Akong pakakasalan mo, gunggong. Hindi niya mapigilang bulong sa sobrang inis. Kumalma ka, iha. Sadyang matulungin lamang ang magiging asawa mo. Komento ng pare. Napairap siya at hindi mapigilan ang sariling kumulo ang dugo. Matapos makitang buhat pa ni Rafael si Melanie na walang malay. Agad niyang kinuhang mikropono. What a scene, Rafael! Shit! Malakas niyang sigaw sa mikropono na kinasinghap ng mga bisita. Magsama kayo ng Melanie na yan. Dagdag pa niya na umani ng matalim na tingin mula dito. We will talk later, Emilia. Let's fix that attitude. Malamig na sagot nito sa mga sigaw niya. Tumiimbagang siya matapos makitang ito talagang bumuhat kay Melanie at mukhang ito rin na magdadala sa ospital. Nanikip ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Naiinis siya at gusto muli itong murahin. Hintayin na natin. Mabilis lang siguro at babalik din yun. Pagpapakalma ni Yaya Lilit. Hilaw siyang napangisi. Hindi na nga magarbo ang kasal na binigay sa kanya, nasira pa. At bakit niya pa ito hihintayin? Para ano? Para magmukha siyang tanga sa harap ng mga bisita? Siya lang yata ang bride na iniwan sa gitna ng kasal para lang makatulong sa ibang babae ang mapapangasawa niya. Umupo ka muna. Saan ka pupunta, Emilia? Gulat na tanong ni Yaya Lilit matapos niyang magmarcha paalis sa altar. Uuwi na po. Kayo na lang ang maghintay sa magaling niyong amo. Pakiuwi na lang din po si Serenity. Pinanatili niyang matigas na ekspresyon kahit pa tinawag siya nito muli. Hindi nga rin nakatakas sa tenga niyang bulong-bulungan ng mga bisita ngunit hindi siya nagpadala. Sino ba sila para paglaanan niya ng pansin? Ang pangit ng ugali ng mapapangasawa ni Rafael. Kung si Melanie yan ay baka naghandog pa ako ng lechon. Galing daw yan sa mayamang pamilya. Hindi nakataka-taka kung asal niya ay ganyan. Ano bang nakita riyan ni Rafael? Hindi naman yan kagandahan. Napilitan nga lang akong dumalo dito. Mabuti naman at hindi na matutuloy. Kinuyom niya ang kamay. Gusto niyang sumagot at ipagtanggol ang sarili. Pero naisip niyang masasayang lang ang laway at boses niya. Hindi siya magsasayang ng oras para sa mga ito. Hindi siya kilala ng mga ito at mas lalong wala siyang balak na kilalanin isa-isang mga kampon ni Melanie. Agad niyang sinarado ang pinto pagkarating sa bahay.
Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa doorknob. Nagulat pa siya matapos maramdaman ng namalisbis na luha sa pisngi niya. Idagdag pang patuloy na paninikip ng kanyang dibdib. Malakas siyang suminghap. Hindi niya namalaya na pinipigilan niya lang ang matinding galit. Gusto niyang sumigaw ngunit hikbi ang lumabas sa bibig niya. Napadaustos siya pababa sa sahig, niyakap ang mga tuhod at nilubog doon ang basa niyang muka. Napuno ng hinagpis na hikbi ang kabahayan. Sa sobrang sama ng loob niya ay atungal na iyak ang nagawa niya. Ang sama mo, Rafael. Anong karapatan mong iparamdam sa akin to? Sigaw niya kahit pa wala naman ang lalaki sa harap niya. Hindi siya tumigil sa pag-iyak at paglabas ng samaan ng loob. Hindi niya na nga namalaya na nakahiga na siya sa sahig. Ang alam niya lang ay sobrang nanghina siya sa kakaiyak dahilan kung bakit bumabagsak ang talukap ng mga mata niya. Matinding sakit sa ulo ang nagpamulat sa kanya. Agad din siyang natigilan matapos makita ang kisame ng kwarto ni Rafael. Napaupo siya bigla dahilan upang masapon niya ang noo sa sobrang kirot ng ulo niya. Ow! Shit! Does it hurt? Marahan pang hinawakan ng kamay niya kaya't gulat siyang napatingin sa harap niya. Nakaupo na si Rafael sa gilid ng kama at nakatingin sa kanyang ulo. Tila sinusuri kung may sugat ba siya o wala. Hindi siya umimik ngunit umiwas siya agad ng tingin noong sulyapan siya nito. Bigla kasi naalala niyang iniwan siya nitong mag-isa sa altar. Dinaig pang runaway groom. Mabigat itong bumuntong hininga. Nakita kitang nakahiga sa sahig. Mas masarap pang matulog sa sahig kesa dito sa kama mo. Pasaring niya. Alam niyang umigting ang panga nito dahil sa sagot niya pero wala siyang pakialam. Sasakit ang likod mo doon at malamig ang sahig. Pinalitan ko na rin ang damit mo para makatulog ka ng maayos. Mabuti naman. Kanina pa ako nangangati sa wedding gown na pang cosplay lang pala. Sarkastikong sagot niya. Sandali itong hindi umimik. Binawi niya ang kamay mula sa hawak nito. Gusto na niyang lumabas doon kaya't bumaba siya sa kama. Pakiramdam niya kasi maninikip na naman ang dibdib niya sa sama ng loob. I'm sorry if you felt neglected. Hindi ko hinatid sa ospital si Melanie. Naghanap lang ako ng sasakyan. Binalikan kita pero wala ka na roon. Hinintay mo sana ako. So kasalanan ko pa ngayon? Tinaas niya ang kilay at humalukip-kip sa harap nito. Sorry, hinimatay yung babae mo kaya umalis ako. Sorry kasi ang pangit ng ugali ko at ayaw ng mga bisita mo sa akin. Deserve ko kasing maiwanan sa altar. Shit, dapat pala yung pari na lang ang pinakasalan ko. Watch your words, Emilia. Mahinang pagbabanta nito. Ngumisi siya. Huwag mo akong pagsabihan, Rafael, hindi tayo mag-asawa. Pagdidiin niya. Tumiimbagang ito. Alam niyang kuha niya ang inis nito pero wala siyang balak na magpatalo. Natameme ka riyan. Totoo, di ba? Atat kang magpakasal pero ikaw tong umalis. Tsk. Pakasalan mo na lang yung Melanie na yon. Huling hirit niya bago ito talikuran. Will you be happy if I marry her? Kusa siyang napatigil sa paglalakad dahil sa tanong nito. Pakakasalan ko na ba siya at ipasa sa kanyang kumpanya? Napairap siya. Akala ba nito madadala siya sa ganoon? Then marry her. Tingnan ko lang kung hindi bumagsak ang kumpanya ng daddy mo. Don't me, Rafael. Hindi lang ikaw ang Silvestre sa mundo. Akala niya ay nanalo siya sa argumento nila ngunit agad siyang napatili noong hilain nitong palapusuhan niya at iupo siya sa kama. What did you say? Naningkit ang mga mata nito. Hindi ito umupo sa tabi niya. Bagkus ay nakaupo ito sa sahig. Habang ang dalawang braso ay nakahawak sa kama, kinukulong siya nito at sinisiguradong walang tatakbuhan. Are you planning to seduce Johan, ha? Napatawa siya ng mapakla. Ang judgmental mo naman. Tingin mo ba kakabit ako sa kapatid mo? Of course not. Bakit pa ako magpapakahirap kung single naman si Don Ronel? Mas lalong nanliit ang mga mata nito na ikinatuwa ng kalooban niya. So you're planning to marry my father? Biyudo ang ama mo. Single ako. Hindi naman tayo kasal kaya't bakit hindi? Kung si Don Ronel ang pakakasalan ko sa akin na didiretso ang kumpanya, baka nga wala pang maibigay sa inyo. Gagalingan ko sa pagromansa para naman hindi siya madismaya. Don't talk shit, baby. Mahina ngunit gigil na putol nito. Napatayo pa ito. Tumalikod at namewang na tila kinakalmang sarili. Tumayo rin siya at mas lumapit dito. Ayaw mong marinig na po pwede kong maging asawang ama mo? Masakit ba sa ego, Rafael? Tingin ko naman ay hindi ako tatanggihan ni Don Ronel. Shut it and stop talking nonsense. Madiing bulyaw muli nito. Humarap ito sa kanya. Kita niyang galit sa mga mata nito. Bakit?
Masakit pang marinig. Gwapo pa rin naman si Don Ronel. Maganda ang katawan kahit may edad. Tingin ko nga ay may ibubuga pa sa We're married! So stop fantasizing my father. Nakaawang ang mga labing napatigil siya dahil sa siniwalat nito. Nakipagtitigan siya dito at hindi niya makita ang pagbibiro nito pero sinubukan niyang tumawa. You're so funny, Rafael. Paano tayo ikakasal kung umalis ka? Huminga ito ng malalim. Humakbang ito ng palapit kaya't napaatras siya. Ayaw mong maniwala? Hindi naman kasi kapani-paniwala. Tsaka paano mo ako pakakasalin kung tulog ako? So sa panaginip tayo kinasal? Pangiinsulto pa niya. Nagpatuloy ito sa paglapit kaya't lalo siyang umatras. Napasandal siya sa mesa habang ito naman ay hinawakan na magkabilang gilid ng mesa. Nabitin ang paghinga niya sa lapit nito. Hindi rin nakatulong ang pagbasa nito sa ibabang labi. We're married, baby. The ring on your finger is the symbol of our marriage. Agad niyang inangat ang kamay at halos mamilog ang mga mata niya matapos makita ang wedding ring doon. Sinilip niya rin ang kamay nito at pareho silang may suot na singsing. Paanong? If you're not convinced, you can check the status at the public office to see it for yourself. Naglapat ang mga labi niya at hindi kumibo. Ayaw niya pa rin maniwala dito. Dumukwang ito kaya't lalo lumapit ang mukha nito sa kanya. We're married now, so stop dreaming about other men. Don't you dare mention my father's name, not even my brother's name. I own you, remember that. You are now a Silvestre, baby. Wife of Rafael Silvestre. Bulong nito, ngunit dinig niya rin ang tila mabigat nitong paghinga. Gusto mo bang magpasalamat ako? Sana lang ay hindi tayo magkalimutan ng napagkasundoan, Rafael. Of course, I know the deal. Tomorrow we will go back to Manila. And I will introduce you and Serenity to my father. Nakuha noon ang atensyon niya. Para siyang nabuhayan ng dugo. Yun lang naman ang gusto niyang mangyari. Bakit hindi pa ngayon? Ganon din naman ang kalalabasan. Pamimilit niya. Nangunot ang noon niya noong humawak ang mainit itong palad sa kanyang bewang. Lalo pa nitong dinikit ang bibig sa kanyang tenga. Ramdam na nga niya ang labi nitong nakadampi roon. Tomorrow, baby. We need to prioritize things. Hindi mo naman siguro kinalimutan ang napagkasunduan natin. Paus na bulong nito. Mas lalong nangunot ang noon niya roon. Nilagay niya ang palad sa dibdib nito. Gusto niya ng espasyo para sana makapag-usap sila ng maayos. Pero mukhang wala itong balak na bigyan siya ng kaunting espasyo. Ano bang sinasabi mo? Ang usapan lang naman ay kapag kasal na tayo. Babalik na tayo sa Manila para sa kumpanya.